So, ang bisita ko ngayon ay si Nanay Dolores. Nandito kami sa Balay Cubor, sa kapatid niya. At pag-uusapan namin yung kanyang naging buhay Espanya at kung meron pa siyang ibang napuntahan na lugar. So, sa kanya na tayo maghihingi ng kanyang pagpapakilala. Nay? Ako, si Dolores, may hangat Matias. Ako'y nandito sa Espanya noong 1985 ako tumating dito. Uy, matagal na. 1985. 26 na tayo ngayon. Oo. 85. Mahina ako sa math. 40 plus. Oo, 40 anyos higit na. Wow, ito lang ang bansa na napuntahan mo? Oo, dito lang, diretso. Nay, tanungin kita, bago ka nakarating, ano yung buhay mo sa Pilipinas? Ano yung trabaho mo? Anong kabuhayan? Ang kabuhayan ko talaga sa Pilipinas ay nagsasaka yung asawa ko. Ako ay nagbibinta, namimili ng palay, bigas, at saka yung may nag-ano sa akin na rice mill. Meron kayong pagdilingan? Pag isang amiga ko na binigyan ako ng authorized na magbili. Kada isang truck noon na palay, binigyan ako ng 150 pesos. Noon ay malaki na yun. Yeah. Pero ngayon ako'y nainggit sa mga nasa labas. Kasi 5 anak ko talaga. Ang iniisip ko sa buhay ko ay hindi ako maturayan ng mga anak ko. Kasi lang ako vocational. Ang natapos mo. Anong vocational ang... Ano ko sa tailoring. Pero ang tailoring ng mga unang araw ay maano yan? Oo, yun. Nag-aaral ako sa Ramon Magsaysay Vocational School sa Ordaneta, Pangasinan. Oo, pang TESDA ito. Oo. No? Pero yung mga panahon na yun, sa panahon ng iyong kabataan, ano pa yan? Malakas. Malakas. Kasi ang tailoring noon, yung manual pa. Manual. Oo, dito rin nga yan, electric na lahat. Hindi ko alam ng electric na. Oo, diba? Kamusta man naman ang buhay? Gaano katagal yung buhay na ganon bago ka nagdesisyon na lisanin ang Pilipinas at isubukan mo mag-abroad? 10 years ako nagkasal sa pamilya ko. Iniwan ko ang anak kong tamang-tamang 1 taon. Kulang yung may 5 anak ko. Lahat ba sila ay anak na noon bago Oo. ka? Sino yung maliit nung time na nag-decision ka o lumabas sa Pilipinas? Yung anak kong bunso ay yung Prospero Junior ko, nasa Amerika ngayon. American Soldier Sign. At dalawang So isa-isahin natin, si panganay mong anak na saan? nandito sa Espanya. Sino? Si Ariel. Oo, si Ariel kilala ko. Tapos ang pangalawa mo, Si Arnel, andito rin? nasa Switzerland. Oo. Tapos ang pangatlo, Pangatlo, si Alex. si Alex yung portero doon. Oo. Okay. So doon siya sa Liguri, sa Iparagere. And then ang bunso, Yung ay pang-apat, si yeah. Catherine. Okay, yung nasa Kilala London. London. Kilala ko. And then panglima, Panglima yung nasa Amerika. Tamang-tamang 1 taon nung umalis ako, 1974 ko, 84 ko yan panganak. Tapos, 1985 lumabas ako sa Pilipinas. Tamang-tama. so, very inspiring night kasi ganito. Paano sila napunta sa Amerika? Yung isa nasa Switzerland. Dito ba nang galing or galing Pilipinas? Yung tatlo, galing sila dito. Si Kate, si Dito Arnel. dalawa, Jeric Please. Arnel, si Isa lang. Kate. Ay, dalawa din. Dito sila galing. Pero yung bunso ko talagang direkto sa Amerika. Okay. Doon nag-aral ng yung college, yung Criminology. So, natapos niya talaga ang criminology. Mag-superior lang kung sa Amerika tinuloy. Oo. Pero hindi siya doon police, kundi US Army. US Army. Oo, parang, kasi ano na rin yun kumbaga, valid na. Valid na. Kasi may training. Taon na ata, training siya. Uy, pero napaka-interesting again kasi nga abroad ka na, nag-abroad din sila. Paano nahikayat na lumabas sila ng bansa? Kasi yung ganan ko sa tutulan, kasi sila ay nasa Amerika. Kami ay talagang
ano kami lahat na kukunin doon. Mhm. Petisyon. Yeah. Pero sa awa ng Diyos, yung asawa ko ang nagpunta sa yung anak ko. Mm-mm. Ako nandito ako, pinadalahan ako ng visa, pero mas gusto ko na dito. Oo. Mas Kasi na accustomed ka na sa Accustomed. buhay dito. Kasi doon another adjustment na naman. Oo. Pero nakapunta ka. nakapunta rin ako Oo. ng bisita lang. Oo. Alam mo naman, mga militar ay kung saan ka pupunta ay dala sila lahat ang nakasunod sa iyo. Yeah. Kaya ako nahihiya sa totoo lang. Kasi ako lang ay isang ano lang dito. Tapos pag pinapasya ako doon, nagkaano siya. Maganda rin ang buhay niya Mm-mm. doon. Ang asawa niya ba ay American? Nung primero ay Pilipino. Akala niya nung ano, uso noon ng text-text. Oo. Chatmate. Oo, pero ang nakuha niya, taga Davao. Bisaya. Sa awa ng Diyos, may anak silang isa. Mm-mm. Nasa pudas niya. Oo, yan, oo. Pero nung nakuha niya doon sila kinasal. Alam mo naman ang buhay natin ng mga Pilipina na may isang question lang na hindi sila na Kaintindihan. nag-divorce sila. Oh, kasi napakadali ng divorce kanila kasi legal. Legal. So dito. Pero hanggang ngayon, yung biyanan niya, parang walang nangyari sa kanila. Mm-mm. Gusto nila yung anak ko, yung apo, nag-ano sila. So magkakaibigan. Kaibigan. Oo, yan ang maganda na yun, no? Kahit hindi successful yung marriage, basta nanatili yung pagkakaibigan dahil sa apo, sa nag-anak nila. Kung hindi kayo nabigyan ng pagkakataon mag-Espanya, ano ang buhay niyo ngayon? Sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Sa awa ng Diyos, yung tuloy-tuloy ang trabaho kong magbili ng palay. Kung halimbawa hindi ka nag-success dun sa atin. palay, Palay. anong option pa ang pwede mong gawin kung hindi ka nakapag-abroad? Ayun lang, maghingi ng mga ayusin na pantalon, gano'n. Oo. Gagawin mo yung tinapos mong professional. Pero Okay. sa awa ng Diyos, Dito ka talaga dito dinala. ano. Oo. So, dito naman tayo sa kwento na ng Espanya Oo. life mo. Kamusta yung una mong salta dito? Anong mga karanasan? Pakikwento sa amin. Sa primerong nagsalta ko dito, sa totoo lang, ilang ang taon na hindi ako naka-SS. Kasi hindi ko po talaga anak pera. Kasi kailangan kong pera. Nag-aaral yung mga anak kong sunod-sunod ng high school, college. Siyempre, kailangan ng pera. Mm-mm. Sa totoo lang. Mhm. Kasi mahirap ang buhay talaga. Correct. Talaga Sa'yo yan ha? Pwede magkape. hindi kami talaga nakapag-aral ng mataas. Ako hindi nakapag-aral talaga kasi 10 kami magkakapatid. Oo. Pang-ilan ka po? Pang-apat. Ah. At pangatlo sa buhay, ate. Oo. So naman may tuwa sa Bilang pangatlo, sabihin na natin sa mga buhay, Oo. anong role ang iyong ginampanan sa pamilya nung dalaga ka pa o nung kabataan mo pa? Tumutulong sa yung ina namin ay nagtitindas sa tindahan ng mga munisipal, sa tindahan ng tabako. Ako ay tumutulong Bandang norte, talagang tabako ang ano tabako, dyan, no? Ang nag-ano sa plantation. tindahan, may tindahan siya. At tinutulungan namin siyang magbibinta doon sa tindahan. Yung ama namin noon ay, di ba, walang kutsi, walang ano noon. Naka-ano lang ng kalisa. Oo. Ayun ang ano niya, buhay namin. Saka nagsasakay naman namin. So balik tayo sa Espanya. So nung nakarating ka na, nalayo ka doon sa maliit mong anak, Anak. paano mo nakayanan yung Ay. homesickness, yung pangungulila sa kanya? Ay, talagang iyak dito. Gusto ko nang uuwi. Pero inisip Kanino ko, pala siya naiwan? Sorry na. Sino nag-alaga? yung kapatid ko namatay, saka yung asawa ko. Ay, si Wel, ay ina ni Welma. Kasi nandun sa nalagahan ni ate ko ng 2 taon siya. Tapos nung medyo malaki na, medyo kinukuha na dito sila Wilma, pinuha yung asawa ko doon sa Isabela. So ilang taon na noon yung batang yun na iniwan mo? Eksakto 1 taon siya talaga totoo. Hirap no? So nag-breastfeed pa yun Oo, sa'yo? oo. So napilitan mag-pattern? Oo. Masakit talaga yung ano, pero iniisip ko,
yung mga anak kong lima, hindi nila ako magagaya sa kahirapan. Kahit Yeah. paano, makapag-aral sila. Yeah. Ako masaya rin at mas mataas ang nakuha nila kaysa akin. Yeah, totoo. At tingnan mo naman sila ngayon. Yung nasa Switzerland, anong trabaho? Ano po, ano yun? Ano yung barko yun? Seaman. Siman yun. May pamilya na rin. Oo. Nakapunta ka na rin na sa Switzerland. Hindi, siya ang nagpupunta dito. Ah, Yung, ano yun? Citizen na rin sila doon? dito siya galing noon. Ah. Dual siya, yes, Dual. siya. So, Dalawa ang anak niya. Pero kung kilala mo si Joshua at saka Mian, yung nagsasayaw, Ah, noon. oo, oo, oo. Yung Yung Joshua, nagsasayaw. ano ni, Mm-mm. ano yun natin? Yung ano ni, asawa ni, Ilse. Mm-mm. Yung nobyo, Yung sa panganay? Oo. Yeah. Yeah. So, apo mo yun. ang Doon ina. sa nasa Switzerland. Natagalan ka ba makamove on doon sa pagkakapangungulila mo sa anak Oo, mo? sa totoo lang Paano ay, mo nilalabanan din yun? linalabanan ko lang ay makikita kong may... Kasi wala pang telepono noon na. Wala, pag magsulat, may Voice tape. may respan ay isasulat, ay may grade nila, pinapadala, ay masaya na rin ako. Parang naalis ay homesick ko talaga. Kasi yun ang number one Oo, na number kalaban one natin. homesick talaga. Yeah. Talagang mahirap talaga. Pero kamusta naman ang primerong amo? Kasi minsan ay kung mangungulila ka sa pamilya mo plus meron kang among masama ang ugali, di ba? Stress yun, sama-sama. So, Asawa ng Diyos, hindi ako lumipat ng amo. ay, oo nga pala. Ilang taon nga po? 30 mahigit, 30, 30. Ito na yung dito, Oo, kay Ate kaya, Niluga. oo, So, oo. yan ang gusto namin Oo, puntuhan. Kaya ito importante na na Oo. ang Mabait. kwento mo ay sinare mo dahil ito pa lang na sinabi mo na Oo. hindi ka Hindi lumipat ako lumipat. para yung mga gusto mag-abroad, Oo. gayahin itong Gayahin. ganito. Na, Oo. ngayon na, bigyan mo kami ng tip kung paano manatili sa isang amo na hindi kapalipat-lipat. Mabait naman sila. Kung mabait sila, mabait din ako siguro. Yun, ang nagustuhan. Hindi naman sila naman nagagalit. Sa totoo lang. Siguro din, kasi nga nakikita din sa'yo na dedicated ka sa trabaho mo. Oo. Kaya walang dahilan para Oo, pagalitan at ka. saka palagi kong sinasabi, yung mga anak ko, sa amin, wala akong pera. Yung ako, hindi ba binibigyan na yung sweldo ko, pinapada. Kikin noon. Tuition nila. No, noon ay hindi ka makapagpadala ng kagaya ngayon. Noon ay visitas, ibalik mo pa sa Baka? bangko ng kiki ng Oh. dalar. Ah, okay. Ang Tapos, hihirapan na. papadala mo sa Curios. Mamaya, 15 disata, no? Ikaw ang nagpapadala o tinutulungan ka ni amo? Hindi ako. Ikaw lang talaga. Tinuruan ka naman kung paano. Paano yung tapos si Dome, Oo. tinuturuan kami ni Dome. Oh, Mahirap talaga. mahirap. Ngayon kasi tatakbo ka lang sa locutorio. Oo, talaga. Bigay ID mo, andyan na. May telepono pa, makikita mo ang mukha. Noon, hindi makikita talaga. Mm-mm. May picture, hindi mo alam kung totoo yun o hindi. Mm-mm. Ang inisip ko lang, palagi kong pag yun ko, di hap-hap ang ano ko, diretso ako sa simbahan talaga. Mm-mm. Sabi Minsan ba sumagi sa isip mo na hindi ko madadala dito ang mga anak ko? Sana, yung iniisip ko, sana kung saan sila pupunta rin, kagaya ko kaya o mas mataas sila kaysa atin. Kasi ako ay tagapag ng bahay. Mhm. Pero yung mga anak ko nadaanan nila rin ng bahay. Pero at least nakapag-aral sila Yeah. dito. Pero alam mo, Nay, sa totoo lang, itong trabaho natin kahit bahay, nasa domestiko side man tayo. Oo, mabait naman. Mabait at swerte tayo sa Espanya tayo napunta. Pangalawa, hindi ito natin dapat talagang, yung mga iba kasi minsan hindi matanggap yung Oo. trabaho. Pero tayo, ngayon na tayo pala ay tinaguri ang bayani ng Pilipinas, yung mga bagong bayani dahil ang role natin, lalo na ngayon na may crisis, May crisis. lagi tayong binabalita sa telebisyon na ang mga OFW ang nagsusurvive Oo. sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga remittance. Kaya malaki po ang ginagampanan nating role sa Pilipinas. So ngayon ay ang tanong ko,
nung nakarating na sila, kamusta? Kasi finally buo na kayo. Do yung isa na papuntang Amerika, pero kahit pa paano majority ang nakapunta Oo. dito. Anong pakiramdam na for fin andito, naisama mo? Nasama ko sila pero yung anak kong bunso talaga hindi makapunta dito. Kasi maraming anak. Mm. May 4 siyang anak, puro lalaki. Mhm. Eh, mahirap siya mamasyal. Kasi pamasahe. Nagbabayad ng bahay. Mhm. Nag-aaral ng So, mga minsan hindi bata. pa siya nakapunta rito? Hindi. Kayo ang napunta noon Yung asawa ko nag-studio ng 5 taon sa kanya. para umalalay sa mga bata. Wala pa ako puro na. Wala pang ako noon. Nung na-stroke yung asawa ko sa tutulang, umuwi sa atin. Mhm. Eh, alam mo naman sa atin, hindi mahal ang hindi ko. Konti naman ang ano natin, pinapadala ko kulang. Yung amo namin yung si Gome, sinabi mas maganda kukunin dito. Mhm. Kung pwede na, kukunin ninyo, sabi gano'n, at magandang ano dito. Sa awa ng Diyos, komplikasyon ang sakit ng asawa ko. Mhm. Eh, nabuhay naman hindi ngayon. Nasaan ka pala? Nasa bahay, sa Hindi Irayon. dito namamasyal. No, kung ano yung namamasyal dito, pero maaga. Noon araw-araw Hindi kayo dito. nagsasabay. Hindi natutulog pa Ilang ako. taon na rin siya dito simula nung kasi ikaw ang nauna din, sumunod lang sila. Mahigit na 10 taon na. Okay na rin. Lahat na ba kayo nasyonalidad? Na yung mga nandito lang ha, except yung nasa Amerika. Yung isa, pala yung panganay, baguhan pa dito, wala pang 5 taon. Yung nasa Switzerland? Hindi yung nandyan. Yung si Panganay, Ariel. si Si Ariel, oo. O, kilala mo yun sila. Oo, kilala ko. Ano So, pala? ano siya, yung larga dorasyon. O, 4 na taon yung residency. Oo, tapos re-renew siya ng larga dorasyon. Ay, andito na lahat. So, wala kang apo sa Pilipinas. Yung anak niya, may Nag-aaral. nag-aaral yung anak niya. Mm. Wala nang, tapos na yung anak ni Ariel doon. Pero hindi ako, alam mo naman pera, kailangan kasi yung anak niya, naggastos yan pinapunta dito, tapos isa uli, 2 kinuha. Mhm. Eh, magkano lang naman ang ano niya. Mhm. Pero yun, Saan ba si Arila trabaho sa restaurant? sa Bilbao. Yun. So, Nay, anong mensahe ang pwede mong ibigay sa ating mga kababayan na makakapanood nito bilang ikaw naka 40 mahigit kang anyos sa pagtitiis. At ito na nga yung finally, ini-enjoy mo yung retirement mo. Anong payo ang pwede mong ibigay sa ating mga kababayan? Ang sasabi ko lang, kung pwede kayong makapalit abroad, ay samahan kayo ng Panginoon na sana ay magtiyaga tayo ng hirap at ginhawa sa labas ng bansa natin at marami talagang pagkakataon na ang pamilya natin ay makapag-ano rin sila na hindi lang Umangat din. umangat din sila, hindi kaya karamihan umangat lahat at may tiyaga. Mm-mm. Kahit nandiyan ka sa Pilipinas, kung may tiyaga ka talaga, mas marami pa. Yeah, Sa- totoo na. At sabi ng kapatid mo, biniro ako, ikaw nga daw yung maswerte. Bakit kaya? Maswerte sa lahat. Sa financial, medyo okay. Kaysa sa kanila, ewan ko kung job, pero gusto kong matanong. Kasi ang totoo lang noon, nung nag-ano ka ng pali talaga sa rice mill, talagang kahit ilan ang talagang hinahawakan kong pera sa totoo lang noon. Kung may magsabi, sa totoo lang, labas ang kamay, bukas ang puso, dahil nagpapahiram, balik nila lang kung pwede bawalan ano man. So, in short, hindi ka pumadamot, open arms ka, Open. basta ibalik lang nila. Yan. Kaya, kumbaga, Yung sa totoo lang, sabi yung apo ko noon, anong gawin namin yung mga palay? Eh, haya mo dyan at maraming magkakailangan dyan, sabi ko, yung si Joshua. Ang dami naman, nauubos natin ito, sabi gano'n. Hindi mamaya ikukunin yan, sabi ko gano'n. Sa awa ng Diyos, marami kayo may natulungan sa talaga. Kung sa pag-abroad talaga, yung mga taong na tulungan namin sa Bahrain, sa Dubai, sino sa Bahrain? yung mga
kaya babayan namin. Ah, okay. Oo. Mm-mm. Humihingi sila na Na- na tutulungan na magbabayad din sila ng palay din na ipapasok sa awa ng Diyos. Walang nagkulang. Yung sa Dubai naman, kababayan din. Kababayan namin, mga kababayan, mga hindi namin kapag-anak sa awa ng Diyos. Kumalapit lang sila. Napakalambot pala ng Oo. puso niya, Nay, kaya po Oo. pinagpala kayo. Yun talaga sa totoo lang. Siguro, ano yung inspirasyon doon na parang open arms ka po sa pagtulong? Ito ba ay may connection doon sa luma mong buhay na nung hindi ka pa nag-abroad? Eh, naiintindihan mo sila? O Oo. ano po? Ah, Nung nandun pa akong nag-ano ng palay, gano'n, sasabihin nilang ganito, ganito. O sige, kuha kayo kahit di ba ano mga bagyo sa atin, umiitim ang palay yeah. natin. Kaysa masayang, no? Oo, pag ano, kumukuha sila pero sa awa ng Diyos kahit maitim, Napapakinabang. oo. Sino ngayon ang nag-caretaker sa mga palayan ninyo? Yung ako. Ito yung anak ni Ariel. Oo. Kaya niya manage yung lahat ng yan kasi hindi naman madali kapag wala kang tao. Hindi yung mga may nag-ano sa amin talaga. Yung maliit pa yung bata, ipagpag sa amin, tumulong sa parang pinalaki yung panganay na anak. Ganon. Kailan niyo po yung huli niyong bakasyon sa Pilipinas? 2024. Wala. Bago lang. Oo. Kasi 2 years pa lang. Kasi 26 lang tayo. At kailan ang balak niyo? Bumalik. Pag may awa ng Diyos, sabi ng kapatid ko si Ate Lourdes, pag matapos yung project yung anak ko, Babakasyon kayo. babakasyon. Wala pang taon. Dapat. At saka mag-ipon-ipon muna ako kasi pangbayad ng buhay sa atin. Ang dami kasing babayaran. Kung mayroon kang mga property kasi bayad mo dapat ang mga Bayad tax. talaga tax. Mm. Ang bayad ko talaga malaki. So, parang 1,000 euro. Mawala. Yearly. Hindi. Buwan-buwan. Hindi naman. Ah. 3 taon. Sa mga property mo lahat na yan. So, ang nagbabayad din yung apo nyo. Hindi. Sa akin na ipon namin yun kahit may konting patas ng konti. Okay. Basta mapuntahan. Sa mamaya, sabi mo nabayaran yun pala, hindi. Hindi. May Oo, ginagawa na yun, lang. ano. Oo. Yun. Sigwe ako na kasi retired ka na po. Ano po yung pakiramdam na ini-enjoy nyo na yung retirement ninyo? At kailan po kayo nag-umpisa mag-retire? Noong 2022. 24. 24, 2 years pa lang din. So, anong buhay ngayon bilang isang retired? Kamusta po? Mabuti naman. Malilibang sa mga mamasyal. Kung saan saan. Experience. At ano nyo na, deserve nyo na i-enjoy kasi. Kasi noon, talagang ako pag nag-video pa ako, pag matulog ako sa labas, alas 6, 5 ng metro ay umuwi na Pero di ako. ba na nung mga panahon ninyo, wala pang mga piso-piso? Umuwi kayo sa mga Oo. Pero ganun din, hanggang alas 12, alauna kami sa labas. sa labas kayo. Kasi yung si Domi lang may bahay noon, so doon kami lahat. Pag matapos kami kumain yun. Uwian na sa mga mo. Amo. Pero mahal ang train noon, naglalakad kami hanggang Liahona. Tag ilang minutos nyo yan Kaya ate, nilalakad. ilang minutos yun? 30. 30 talaga. Saan kayo galing? Yung sa Liahona, yung bahay ni Domi. Tapos papunta rito sa Lasarena. Oo nga naman, imagine. Madaling araw kayo na sa kalye. At hindi pa mahigpit yung mga amo kahit lumagpas kayo ng alas 12. Hindi, sawa lang ka sa dahil. Okay naman. Kung meron ka po na recall sa trabaho mo sa 40 anyos na pinakamahirap na na-encounter mo sa trabaho, ano yun? Na parang gusto mo nang sumuko, meron ba o wala? Wala. Swerte! Wala talaga, wala nga. Kasi dalawa kami. Ha? Malaki na mga anak ng senyora. Wala. Ano lang. Ang mahirap lang. Pag
ako'y nainip lang kung noon, sa totoo lang, walang telebisyon, wala ano sa Pilipinas, hindi Yeah. nakikita. Naghihintay ng sulat, pag walang sulat, Wala. Yeah. ay, hindi So hanggang sulat ka lang, hindi nyo po naranasan yung voice tape na nire-record tapos ipapadala yung mga ano pa noon, yung mga anong tawag doon, mga tape, may cartridge ang tawag doon. Wala, sulat ka. Ang sulat noon matagal, Quinceañeras, un mes, O telegrama sa totoo lang, kung ano, mapapadala, telegram, telegrama. mabilis pero malaki ang bayad. Yan kaya ako. Nagsisi ka ba na napunta ka ng abroad? Hindi sa totoo lang, ako'y masaya at naranasan kong maganda rin pala ang magtiis. Yung kahirapan ng sa homesick talaga. Lalo masakit pang ano ko noon. Maganda yung sinabi niyo po, maganda pala ang nagtitiis kasi ngayon ang kapalit noon ay inaani mo na ito na retire ka na. So, kung bago tayo magtapos, meron ka pa bang sasabihin sa mga anak mo, mensahe mo sa lahat? Kung sino man ang nag-ano dito, kumusta na lang lahat. Kaibigan ko naman si Auntie mo. Si Ana. Nag-ano kami sa bakasyonan. Nagkikita kayo sa ano? Nagsasama kami sa bakasyonan noon sa Habia. Sa Habya, Oo. kay Senyora, yung Amo na. Kalimutan ko na. Si Rita. Ana ba? Hindi. Hindi, si Ana. Maria. Oo. Doon, Maria. nagtitipon-tipon sila noon yung mga amo namin. Doon kami masaya sa totoo lang. Oo nga, naikwento nga niya minsan kayo na, o kaya yung mga day off na yan. Oo, masaya kami. Masaya kayo. At kukunti lang kayo noon, di ba? Kukunti lang kayo sa ng mga panahon na dinadala kayo sa bakasyon, hindi pa ganun kadami ang mga Filipino. Ano kami, marami din. Ang dami din. Lahat kami ay 16 ata. Kami Oo. noon. Kada Marami isang din. sa bahay na yun. Mm-mm. Pag kami ay Day off. doon may Pinapayagan kayo magluto. ay nagulong ko si yung kasama namin si Alma. Oo. Masaya kami noon. Oo. Ang mga amo, pag nag-day off kayo, nasaan sila? Doon pero binibigyan kami ng sasakyan na ihahatid kami sa atin sa tapos kukunin. Saya, no? Masaya talaga ang buhay. So hindi puro lahat pasakit yung buhay abroad. Meron din naman mga kasiyahan kahit may homesick pero Kasi nakikwentuhan kung paano ang buhay namin noon. Ang mga anak-anak, kung saan sila, kung kumusta na, yeah. makantahan. Lalo pag Verano, no, pag sinasama kayo sa mga vacation houses, Oo, so ganun. talagang may banding kayo. Sino pang naalala nyo aside doon sa kila Ate Ana, sino pang Pilipino na nandito pa ngayon, hanggang ngayon nandito pa? Karamihan na kasama namin si Milby, si Rose, nandito Kasi sila din ang mga ano. Pero yung mga iba nasa ibang bansa, nasa Canada. Ano po napunta. Oo. Curious lang ako kay Kati kasi dito abroad na, maganda din naman dito. Ba't nag-abroad ulit sa London? Kung kumupula. Sabi niya mas maganda doon. Kasi inano niya, pag nung nagpunta doon, Yeah. ang dali niya nakuha yung asawa niya. Okay. Mas okay doon. Doon. Pero nung pinunta dito, Wala ba silang balak bumalik dito? meron siguro. Mm. Nakaano na rin sila ng bahay. Nakabili na. Nakahulogan din. Naghuhulog dito. Gano'n naman talaga. Naghuhulog dito. Dito may bahay din sila. Kasama ko sa bahay. Okay, hindi pa kayo tapos? Walang pa ng 7 years. Malapit na. Malapit na. Yun lang masasabi ko sa kababayan natin kung gusto niyong mag-abroad. Subukan. Subukan, tiyaga. Tiis ang Puhunan. Sa Tiis totoo ang lang. puhunan. So maraming salamat na Salamat. sa paunlak. At ito po ay mapapanood dito, i-abiso ko po sa kanya kasi siya ang may Facebook. Facebook. Salamat po. Congratulations po.